Grabe yung iceberg sa likod natin mga kabayan, no? Lagpas pa sa atin. Parang maliit lang sa tingnan pero pag lapitan mo, napakalaki pala. Ayan, oh. Grabe siya, oh. Kristal na kristal mga kabayan. So tingnan nyo naman, oh. Iwan ko kung binutasan ba nila to. Ayan. Ha? Ice. Pinutasan nyo. Yung oras natin, oh, alas 7:30 na pero medyo may sikat pa rin ng araw. Kung mayroon kang bibilihin mga kabayan kapag wala kang rep tsaka freezer, ilagay mo lang dito yung mga pagkain mo. Mayroong nag-iisang simbahan dito. Ayan, pero may krusa sa itaas tapos pula yung kulay. Dito sa itaas mga kabayan, ayan daw yung nagdala dito ng Christianity. Si Hans Egede, siya yung unang pari na pumunta ng Greenland para magdala dito ng Christianity. Hi, hello po mga kabayan. Ngayon nandito tayo sa gilid ng dagat. Kung napapansin nyo sa likod natin, napakaraming mga iceberg dito. Maliliit na lang siya dati. Matataas yan dati mga kabayan. Pero ngayon ay nagtunawa na siya. Ito yung buong paligid natin. Yan. Nandito tayo sa Nuuk City. Ito yung lugar ng Nuuk City, Greenland. So alam nyo ba yung oras dito ngayon mga kabayan? Alas 7 na ng gabi. Pero yan, ganito maliwanag na siya. Dahil pag malapit na kasi yung summer dito, mag-uumpisa ng ganitong March katapusan, yung liwanag mga kabayan, tumatagal na siya. So kaya napapansin nyo, alas 7 maliwanag pa rin siya. Pagdating ng June ito, wala na siyang gabi. So puro araw na naman siya sa panahon ng summer. Pero yung temperature natin, malamig pa rin. So ipapakita ko sa inyo dito nang malapitan yung mga iceberg mga kabayan. Ito yung paligid natin. Bababa tayo dyan, lapitan natin yung iceberg mga kabayan, ha. Tapos yung mga bahay, ayan yung mga gandang bahay. Napakaliwalas ng panahon ngayon. Isa itong indikasyon mga kabayan na magpapakita yung Northern Lights kapag ganyan, no. Malinaw yung langit, blue na blue siya. Tapos wala siyang ulap na nakaharang. So ayun yung araw natin. So alas 7 na ng gabi dito. So ayan, sigurado Northern Lights mamaya mga kabayan. Pag hindi ako tamarin, kakalabas tayo. So ito yung buong paligid natin. Marso na dito katapusan, pero ganito pa rin kapal yung snow dito. Pupuntahan natin dito sa ibaba. May mga nagpipicture doon, no? Kung ano talaga yung itsura ng iceberg mga kabayan. Mayroong mga snow siya sa itaas kasi nag-snow kanina. So yung ilalim lang ang makuha natin ito, na makita nyo talaga kung ano yung forma ng iceberg. Tingnan nyo, nag-blue siya mga kabayan, no? Light blue na may halong green. Dito medyo malaki yung iceberg dito. So may nagpipicture. So titingnan natin kung ano yung itsura na yung hugis niya sa baba. So presko to mga kabayan na iceberg to. Sabi nila ilang years na daw yan. Mas matanda pa ata yan sa lulo mo mga kabayan. Ayan. So may mga tourist na nagpipicture dito. Ayan, punta natin. Napakadulas na mga kabayan, no? Kasi bato na may snow. Ayan. So ito yung iceberg mga kabayan, no? May nagpipicture din dito. Ayan, no? Ayun, ito yung sinasabi nila na iceberg na bumuta sa Titanic. Dahil itong mga iceberg ay gumagalaw siya kung saan sa padpa rin ng hangin. So yung sa itaas may snow siya, pero ito yung sa ibaba yung tunay na iceberg. Ipakita ko sa inyo. Ayan. So crystal siya mga kabayan, matigas. Ayan, oh. Parang ice din yung mga kabayan na sa rip. Ayan siya. Blue na blue siya na may halong green na hindi ko siya ma-identify mga kabayan, ha. Tapos ayun, oh, parang pwede kang manalamin kasi makintab. Ayan. So napakatigas siya. Ayan, ganito siya. Pero ito kasi may snow siya. So hindi mo makakuha sa itaas ang form niya. So ito. Ayan. So ito nagkalat pa dito mga kabayan. Malalaki na pala siya mga kabayan. Nakala ko maliit lang. Pero may napakalaking iceberg pa mga kabayan, ha? Yung mga tag 100 meters yung sa gitnang bahagi. Pag natipak-tipak kasi mga kabayan, dinadala siya ng hangin kung saan yung alon din. Ayan, oh. Ayan siya, crystal siya, oh. Ayan, grabe, no? Nabuo yung ice, no, sa lamig dito. Ito yung mayaman sa Greenland, no? Yung mga nila, freezer nila mga kabayan, nandito lang sa labas. Ayan, tingnan nyo, no? Napakaganda, oh. Yung form niya mga kabayan, oh. Yan, oh. Para siyang may mga bilog-bilog na ano ba yan? Ano? Iba yung forma niya. Eh, yung isa puti. Yung mga bata nagsisigawan. Kasi baka mabasa. Yan. So may nagpipicture na tourist doon, oh. So yan sa mga kabayan, oh. Yan. Ang ganda ng kuha niya, oh. Style. Ayun, oh, marami pa pala doon, oh. Yan, ganito siya, oh. Grabe yung iceberg. Grabe yung iceberg sa likod natin mga kabayan, oh. Lagpas pa sa atin.
Solid na solid talaga oh. Ayan oh. Parang kuha lang siya no, sa picture frame lang, parang hindi totoo ba? Pero totoo na sa likod natin. So ayun oh. Tingnan niyo kabayan oh. Ayan. Grabe blue na may pagka light green siya. Ayun oh, lagpas pa pala sa atin to oh. Ayun. Napakataas pala. Ayan. Grabe. Oh, grabe. Pinadpad talaga siya ng tubig dito. Tapos nung nag-low tide, hindi na siya nakabalik. Yung nangyari kasi sa Titanic mga kabayan, sabi nila, maliit lang daw yung nakita nila sa itaas. Ang iceberg ito mga kabayan, sabi nila, yung 80% daw nito ang nakalubog. Yung 20% yung nakaangat lang. So, parang titingnan mo siya, para siyang maliit lang. Pero, ganito na pala kalaki. Ito, yun oh, lagpas na siya oh. Grabe yung iceberg dito. Ayan, nandito na tayo sa ibaba mga kabayan. Ayan yung sa itaas natin oh, puro snow. Tapos ito yung gilid natin. Kasi low tide nga, pag high tide mga kabayan, naabot yung tubig dito. So, hanggang dun yung ang iceberg oh. Ayan, so napakaraming iceberg no. Akala mo lang mga kabayan no, maliliit lang siya. Pero pag nalapitan mo pala, lagpas pa pala sa'yo. So, anin mo na lang mga kabayan yung dun sa dulo oh. May naglalayag pa na fishing boat dun oh. Ganito lang pala yung itsura ng dagat nila dito mga kabayan oh. Bali bato-bato din pala yung gilid nito. Tapos ayan, ganito lang yung itsura niya. Wala naman siyang buhangin dito banda. So doon mga kabayan, titingnan natin na kung ano yung itsura dun sa ilalim ng may mga tubig. So ganito lang siya oh. Yung mga bato nila oh. Pero iba yung bato nila dito mga kabayan ha. Oh, yun oh. May mga ano ba itong mga damo-damo oh. Ito ata yung kinakain ng mga isda. Ayan. So titingnan natin sa gilid ha, kung may mga buhangin ba na maliliit. Ayan. So napakasulit nitong bato mga kabayan oh. Madulas lang siya. Kaya umaabot yung tubig dito kapag hindi siya low tide. Ayan. Ganito mga kabayan oh, buhangin yan. May buhangin din pala ito. May buhangin siya. Ayan. Kaso brown lang, walang white sand. Tapos may mga bato din. Ayan. Parang pareho lang din sa dagat natin. Ang problema lang, yung dagat dito hindi maliguan. Kasi napakalamig. Siguro kung ganito yung dagat sa Pilipinas mga kabayan, no, napakasarap siguro liguan kasi malamig siya. Tapos mainit yung klima natin. Kaso hindi, iba yung design dito eh. Malamig yung lugar kasi nga mayroong ice. So napoproduce lang kasi yung ice na to dahil sa lamig din. Ayun oh. Grabe yung ice na to mga kabayan. Oh, napakalaki. Pabagahe kaya natin to sa Pilipinas. Oh, grabe no. Grabe, napakaganda dito ngayon mga kabayan ang panahon. Yung oras natin oh, 7:30 na pero medyo may sikat pa rin ng araw. Sa likod natin ito yung iceberg oh. Nag-snow kasi kanina mga kabayan kaya ayun natakpan siya ng snow. Pero hindi ito snow mga kabayan ha, ice talaga to siya na natural. Ayan, napakatigas oh. Hindi siya matibak. Ayan, so ganito yung Greenland, mayaman sila sa iceberg at saka freezer. So kung mayroon kang bibilhin mga kabayan kapag wala kang rep saka freezer, ilagay mo lang dito yung mga pagkain mo, lalo na yung mga isda, mga prutas, mga gulay mga kabayan. Yan, pwede mo ilagay dito. So depende kung anong temperature ang gusto mo. Kung medyo gusto mo warm mga kabayan, dyan sa may bato ilagay mo. Pero pag gusto mo yung mga isda ganito, ayan, dito mo ilagay sa may ice na to. Kasi gusto mo frozen eh. Pero pag mga gulay lang mga kabayan, pwede dito sa may mga buhangin oh, para hindi siya malata. Ayan, so grabe yung iceberg, napakalaki oh. Ayan, so ang bigat niya mga kabayan, kaya hindi na siya nakaalis kasi yung tubig nandun na yung dagat. So kung ganito sana mga kabayan no, sa Pilipinas no, ganito sana yung dagat natin, may mga iceberg siya tapos mainit yung panahon, napakasarap siguro maligo no. Grabe. Papakita ko sa inyo yung iceberg ha, lapitan ito. Ayan. So pag nahawakan natin siya, ayan, talagang napakadulas. Ayan no. Kaya ito yung dahilan bakit na butas yung Titanic, dahil nabangga nila yung iceberg. Akala kasi nila maliit lang, pero yung 80% nito ang nakabaon mga kabayan sa tubig, tapos 20% lang daw yung nakaangat. So ganito yung itsura oh. Yan, napakaraming iceberg dito. Yan, so nagkalat dito dahil low tide kayo ngayon mga kabayan. Kaya ang nangyari, naiwan to siya dahil malaki nga itong iceberg na to. Kapag umalis na yung tubig, hindi na siya nadala dahil dito na sa gilid na padpad. Yan, napakarami oh. Ayan, so ganito yung mga iceberg sa Greenland. Ayan. Yun, oh. Napakarami. Pwede kayong maglaro dito ng habulan mga bayan, oh. Ayan, maghabulan dito yung mga bata, oh. Taguan. Kung ganito sana sa Pilipinas, no. Yung dagat, siguro napakasarap liguan kasi mainit sa atin. Ayan. So ito yung sura, oh. Parang hindi totoo mga kabayan, oh.
na bakit may ganito nag-ice. Yun, napakarami pa dun sa unahan, oh. Tingnan natin yung mga bata, oh, naglalaro sila. Yan, ito yung mga pinagkakaguluhan nila dito pag may iceberg. Yan, tingnan nyo naman, oh, lapitan natin, ah. Yan, ganito yung iceberg. Grabe, napakadami nito sa kuan mga kabayan, sa gitnang bahagi, kasi nga 80% dito sa lugar ng Greenland nababalutan talaga siya ng iceberg. Kaya itong iceberg na to, sabi nila matanda na daw ito, matagal na daw to. Yung iba nga nito daw mga 100 years. Pero ito, hindi na ito makabalik mga kabayan, dahil nga nandito na sa gilid. Maaring matunaw na to kasi malapit na yung summer. So tingnan nyo naman, oh. Iwan ko kung binutasan ba nila to. Yan. Ha? Ice. Binutasan nyo. Yan. Yan, napakarami dito. May snow kasi sa itaas, kaya hindi natin makuhan talaga yung itsura sa itaas. Pero pag walang snow mga kabayan, ganito yan, oh. Maganda yung form niya. Ayan. So napakarami. Maganda dito maghabulan mga kabayan, oh. Ayan. Ayan. Grabe. Lilito ka na lang kung saan ka pupunta kasi ito din, oh, flat na flat siya, oh. Parang in-slice siya, oh. Ayan. So napakarami. Happy iceberg. So yan mga kabayan, ngayon ay pauwi na tayo dahil medyo kuha na yung oras natin, oh. Mag-aalas 8 na dito ng gabi, pero medyo may sikat pa rin ng araw siya, oh. So yan sa likod natin yung napakaraming iceberg. Hindi naman siya sobrang lamig mga kabayan. Pagka ganito kasi kalmado lang yung hangin, hindi siya sobrang lamig. Yung hangin kasi yung isa sa talagang nagpapalamig talaga. So yan sa likod natin, marami ding taong nagpapasyal sa likod natin kasi gustong gusto nila yung ganitong weather, hindi sobrang lamig, tapos may mga iceberg, so maganda yung tanawin. So ito yung panahon natin dito. Yan. Pauwi na tayo mga kabayan. Yan, medyo hingal ako dun pagka mataas kasi, tapos yan, pagka nandun ka matagal din sa gilid mga kabayan, magmumoist din yung ilong mo sa katagalan kasi may mga ice kasi dun. Pag dito na sa taas, hindi naman gaano kasi malayo na sa sampas ng dagat. Yan, napakaganda yung mga bahay sa likod, oh. Yan pa yung mga sinauna. Ito sa gilid natin, yan yung kayak. Yan yung service nila dito pag naglayag sila sa ibang lugar dati. Nagdadala sila ng mga pagkain. Ayan, so yan yung sasakyan nila na pinakauna dati, yung kayak na yan. Ito pala yung lugar natin dito mga kabayan. Mayroong nag-iisang simbahan dito. Ayan, pero may krusa sa itaas, tapos pula yung kulay. So dito sa itaas mga kabayan, ayan daw yung nagdala dito ng Christianity. Si Hans Egede yung pangalan niya. Siya yung unang pare na pumunta ng Greenland para magdala dito ng Christianity, para maipakilala dito sa Greenland. So ito yung paligid mga kabayan, oh. Ito yung mga lumang bahay dito, mga sinaunang bahay. Ayan. So napalibutan siya. Yan yung Nok City, yung mga malaking building dyan. So nandito lang sa ibaba yung dagat. Ayan. So ito yung gamit nila dito paglayag dati. Ayan yung kayak na tinatawag. Ayan. So manual lang yan mga kabayan, walang motor yan. So may mga iceberg dun sa unahan, oh. Ayan, napakalaking iceberg. Para siyang bundok na mga kabayan, oh. Napakataas. Ayan. So yun lang mga kabayan, oh. Hanggang dito na lang yung aking video. Sana yung video ko mga kabayan ay nakapagbigay sa inyo ng konting kasiyahan, informasyon. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. So maraming salamat po sa laging panonood at ingat po kayo palagi yan. God bless you all po.